So in this video, I will demonstrate on how to create a web-based access control system with role-based access control using PHP and MySQL. So sa ating system, so dito tayo sa ating mag-logout muna tayo. So dito sa ating index.php. So may option tayo dito na login, exit, register, exit, and continue as a guest. So sa ating continue as a guest, ganyan lang yung lalabas tapos wala tayong access sa ating admin dashboard. So back tayo sa home, mag-register tayo. Testing natin ang test.gmail.com, password test. So successfully logged in. So login here. Ang ating ginamit is test@gmail.com, password test. So login natin. So dito lang tayo sa user dashboard. So wala pa rin tayong access sa admin dashboard. So try natin i-access yung ating admin dashboard. So sabi dito, access denied. You do not have permission to access the admin dashboard. So ang gamit kong admin account is ito. Password is Rio. Login. So itong ating admin dashboard. So manage users. Yung mga users natin. So pwede natin i-edit. Ito gawin nating admin. So nagpalit siya. Pwede rin tayo mag-delete. Delete natin to. Okay, deleted. Pwede ulit tayo mag-add. So pumasok siya sa ating users list. So back to dashboard. Dito naman sa ating view log. So dito yung activity logs ng ating mga users. So yan, kunyari yung sa akin, Rio, login. Ito yung IP address. And so back to dashboard ulit. So yun lang naman sa ating system. May manage users, view log, tapos logout. So punta naman tayo sa ating code. So nag-include tayo dito ng config.php para sa ating database connection. Ito yan. So session start. And ito ang HTML, which is yung design ng ating index. So may pagpipilan tayo dito na login, register, and continue as a guest. So sa ating login, include ulit. And then dito CSRF, nag-CSRF na dito, which is yung CSRF token para sa ating login. And session, user ID, role, username, name. Then, pagka login, if admin yung nag-login, dadirect siya sa admin dashboard. Else, if hindi siya registered as admin, so yun yung ibig sabihin ng else, and mag-direct siya sa user dashboard. So, if error, invalid email or password. So, HTML ulit, which is yung design ng ating login. So, ito yung ating bootstrap. So, sa ating registration, ito ulit, CSRF token. Then, include. Halos same lang naman sila sa ating login. So, punta na tayo sa ating guest.php. So, ito lang. HTML lang, tsaka yung include. Dahil yun lang naman yung karga nating guest. Tapos yung guest is user dashboard tayo. So, ito, include config. Tapos, if asset session user ID header, kapag hindi pa siya nakalagin, is pupunta siya sa login.php. So, ito, permissions, yan yung sa may
permissions, admin lang yung makaka-access sa ating manage users, view logs, edit content, and view profile. So, HTML lang ulit. Yun lang. And then sa ating admin dashboard. So, ito yung kapag nag-login ka, gamit ang admin account, ito, role admin, pupunta siya sa ating admin dashboard. So, nag-include tayo dito, config.php, and user ID or message you must login to access this page. Okay. Tapos, i-direct siya sa login. So, STMT, prepare statements na itong mga to. Hindi na itong mga SQL injection. And yung admin naman, pag in-access siya ng user, ito yung lalabas. Access denied. You do not have permission to access the admin dashboard. So, magre-redirect siya sa ating index. So, yun lang naman yung karga ng ating... So, sa ating dashboard pala, meron pang manage users and view logs. So, doon naman tayo sa manage user, user management. So, ito yung ating user management. Pwede tayong mag-add user, update user, and delete user. So, yun lang naman dito sa ating admin. Nag-include ulit tayo para sa ating database and HTML. Tapos, ating activity logs. Dito sa ating activity log, include tayo ulit para sa ating config. And ito yung ating karga yung laman ng ating table. Yung activity logs, IP address, and timestamp. Yan yung karga ng mga column table natin. So, basic HTML lang ulit para sa ating design ng ating activity logs. So, ano pa dito ang hindi na-discuss? So, yun lang naman guys. Thank you.